Mga kapuso, sa mga nakakaramdam na ng init, hindi pa po yan ang opisyal na simula ng tag-init. Gayunpaman, may mga nagsuspinde ng klase kanina dahil sa pangambang umabot sa mapanganib na level ang damang init o yung heat index. Nakatutok si Oscar Oida. Isang magandang araw po sa lahat. Tayo ay mag-ingat sa panahon ngayon. Maaga pa lang kanina, mayat maya na ang paalala ng pamunuan ng Barangay San Agustin sa Malabon. Kaugnay ng inaasahang pagpalo ng heat index sa hanggang 46 degrees Celsius ngayong araw. Ang mga klase nga dito, sinuspindi na. Imbis na face-to-face, asynchronous muna. Alam mo naman kapag dry season, so mas kaunti ang ulan, tapos ang ihip ng hangin natin, so wala na tayong amihan, wala tayong habagat, so mas mainit yung ating kapaligiran. So yun yung mga nagko-contribute kung bakit mas mainit ang ating nararamdaman sa labas. Ayon sa Pag-asa, kapag ang heat index umabot ng 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius, may tuturing itong nasa danger level. So ito, posibilidad ang magkaroon ng heat stroke. Yung mga nasa labas, yun ang sabi natin. At lalo na yung mga heat cramps, tapos heat exhaustion, mas madaling mauhaw, nakakaroon ng mga pagkahilo. Kung may vertigo, natitrigger yung vertigo nila. Kung may high blood pressure, ayun, mas prone din na magkaroon ng mga symptoms. Kaya bukod sa Malabon, kinansela din ang mga klase sa Marikina, Valenzuela at Caloocan. At nitong hapon, pati sa Maynila. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Parañaque, Pasay at iba pang eskwelahan sa ilang lugar. Inabutan namin ang ilang batang naglalaro sa harap ng nakasara nilang paaralan. Okay lang naman daw pagkat nakabantay naman ang kanilang mga magulang. Sobrang init kasi kung sa bahay din mainit, lalo na sa classroom madami sila. So para ma-safe na rin yung bata. If ever mangyari at sa bahay, mamamonitor pa rin namin sila. Kailangan dadala mo pa ng pamunas, tubig, ganun, saka electric fan kasi minsan, di ba pag electric fan hindi naman lahat sila nahanginan. Lalo na to mata. Mabuti na lang, hindi pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index ngayon. Umabot lang sa 37 degrees bandang 1:00 ng hapon. Pero ganun pa man, papasok pa lang daw ang dry season. Dahil kakasimula pa lang natin ng pag-i-issue ng heat index, March 1, so asahan natin na magkakaroon pa ng mas matataas na taya ng heat index. Noong nakarang taon, naitala sa 55 degrees Celsius ang heat index sa Giwan Eastern Samar. Una na nagpaalala ang Department of Health na sa mga ganitong sitwasyon na dapat daw ugaliin ang pag-inom ng tubig. Iwasang magbabad sa ilalim ng init ng araw. At kung di maiwasan, magdala ng payong o anumang pananggala sa init. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pinag-aaralan ng Transportation Department ang pagkansela sa kontrata ng istasyong magdurugtong sa LRT1, MRT3 at MRT7. Mabagal umano ang proyektong dapat ay 2021 patapos. Ang biglaang inspeksyon doon kanina sa pagtutok ni Joseph Morong, exclusive. Base sa kontrata, 2021 pa dapat tapos ang Unified Grand Central Station sa North EDSA kung saan magtatagpo ang LRT1, MRT3 at ang ginagawa pang MRT7 na aabot sa Bulacan. Kalapit din ito ang isang istasyon ng ginagawang subway. Pero 4 na taon matapos ang deadline, nakatiwangwang pa rin ang malaking bahagi ng proyekto. Tambak ang mga gamit, bilang lamang ang mga trabahador at inaalikabok na ang mga pasilidad. Agosto nung isang taon ang tumigil yung trabaho dito sa bahagi ito ng Grand Unified Station. Sayang kasi itong nakikita nyo sana, viaduct ng LRT Line 1. Ibig sabihin kung magawa na itong complex na to, dito na yung konektado yung LRT Line 1, MRT3, and later on yung MRT7. Ito, pag dito kayo sasakay, pwede kayong dumiretso hanggang doon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 1 doon sa may Parañaque. Naging ikutan naman ang train ng sanay sakayan ng mga pasahero. Nasaksihan ng GMA Integrated News ang biglaang pagpunta ni Transportation Secretary Vince Dizon sa proyekto. Nakakalungkot at nakaka-frustrate. Nakikita mo, nandito na siya, nakatenga lang, walang nangyayari. It's unacceptable na hirap yung mga kababayan natin.
2019 pa na-award ang kontrata sa BF Corporation ni yumaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa DOTR, isa sa mga idinadahilan ng delay ang COVID-19 pandemic, pero inip na ang kagawaran. I think we have to study termination already at this point. Of course. I mean, isang taon na itong nakatenga. Kung simulan ulit, kayaan niya itong matapos bago ang taong 2028. Kinukuha pa namin ang panig ng BF Corporation. Kaugnay naman ng 7.3 billion peso rehabilitation ng EDSA bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Hindi po magsasara ang EDSA busway kahit na rinirehab ang EDSA. Kunyari, may ginagawang portion ng EDSA. Meron din pong portion na siguro gagabas, pero babalik din sa mga portion na hindi pa ginagawa o tapos na. Tungkol naman sa mga pinapayagang dumaan sa EDSA busway, kailangan daw pag-usapan ang hinihiling ni PNP Chief General Romel Marbil na exemption para sa mga pulis tuwing may emergency. Pero kung ang gusto ay magdagdag na mga VIP na pwedeng dumaan sa EDSA busway, Walang dapat madagdag doon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pasintabi po sa mga naghahapunan dahil sa ating maselang paksa. Naalala niyo ba yung magkapatid na tagtad ng bukol yung hanggang mukha? Itinampok namin noong Enero. Magandang balita. Dahil matapos silang ipasuri ng GMA Kapuso Foundation, inumpisahan na ang kanilang operasyon. Nitong Enero, itinampok natin ang kwento ng magkapatid na Kaloy at Angelina na kapwa tagtad ng bukol sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at mukha. May ganitong kondisyon din daw ang yumao nilang ama at kapatid. Ang epekto raw nito sa kanila, ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Minsan po nag-apply po ako sa parang nung ako sa medical, parang bumagsak po ako sa medical sa balat. Nawalan po ang pag-asa. Agad silang ipinasuri ng GMA Kapuso Foundation sa dermatologist. Sila ay merong neurofibromatosis, kung saan nagkakaroon ng iba't ibang mga bukol, tumor to ng nerves. Pwede siyang inheritance or namamana siya. Ayon sa doktor, hindi nakakahawa ang ganitong kondisyon, pero maaaring bumalik at tumubo sa ibang parte ng katawan. Sa tulong ng mga dermatologic surgeon ng Jose Reyes Memorial Medical Center, natanggal na ang ilang bukol ni Kaloy at Angelina. Okay, ma'am po, nakatanggal po tayo ng 7 bukol. Kay sir po, 9 na bukol po yung natanggal natin. Sa ating pagbisita kay Kaloy at Angelina, kapansin-pansin ang kanilang sigla. Limiwanag yung aking mukha na mas maliwalas na po ngayon. Masaya at wala na video sa gabal. Maraming pong salamat sa Kapuso Foundation. Mga kapuso, sa dami ng bukol ni Kaloy at Angelina, kailangan pa nilang dumaan sa isa pang operasyon. Patuloy po sana nating tulungan ang magkapatid at ang ibang pasyenteng sasailalim sa ating Operation Bukol Project na magtatagal hanggang Marso. At sa mga nais tumulong naman sa proyektong ito, maaari po kayo magdeposito sa aming bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Kahit napapalibutan tayo ng tubig, hindi simple ang pagproseso para maging ligtas yan. Pero paano kung may mas madaling paraan para malinis yan? Kahit pa nga wastewater? Ang nag-develop ng isang professor, Powder Solution. Tara, let's change the game. Yung mapadaan ka na nga lang sa kanal, mahirap nang indahin ang amoy. Paano pa kaya kung napapaligiran ka ng mga ito? Kung mapapansin nyo, lahat ng eskwelahan dito sa Metro Manila may estero. At lahat kami namumblema sa amoy at dumi ng estero. Higit sa amoy ang problemang dulot ng wastewater, lalo kung humalo sa mga water source. Di naman maiwasan dahil galing yan sa ating mga activities tulad ng paliligo o paglalaba. 85% noon ay galing sa domestic wastewater at 15% lang po ang galing sa industrial wastewater. Pero ang kalimitan talagang dumi ay nanggagaling sa ating mga kabahayan. At bagamat may mga treatment facility para malinis yan, komplikado, mahal,
at hindi lahat napapadaan dyan. Paano ba to? Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Adamson University at meron daw imbensyon na posibleng maging solusyon sa water pollution. Ito na nga kaya yun? Tara, check natin. Mga kapuso, kasama natin ngayon si Dr. Merlinda Palencia dito sa Adamson University. Siya yung nag-imbento nitong Vigormin powder na siyang nakakalinis ng tubig. Dinevelop namin ang Vigormin, isang product na 100% natural and biogenic. And this one is what we call ecology-friendly wastewater treatment. It is a powder form na pwedeng gamitin ng bawat bahay. Mga kapuso, ito po yung Vigormin powder. So kuha tayo ng konting sample para lang makita ninyo kung ano nga ba yung pakiramdam pag nasa palad siya. Ayun, no? Napakalambot. Kung nakahawak na po kayo at nakaramdam na kayo ng powder ng arena, yan po yung texture niya. Paano ba siya nakakalinis ng tubig? Pag inalo mo siya sa tubig, some of it will dissolve totally, yung iba hindi. Sinadya namin yon. Kaya siya kanya ng kulay, meron siyang suspended pollution na nasa tubig. Yung hindi nagdi-dissolve, kailangan dun siya kakapit para mag-settle siya. So ang nangyayari, yung tubig sa ibabaw, lilinis. Dito, sa bottle na to, nandito po, ito yung madumi na tubig na galing sa septic tank dito sa Adamson University. So nakikita natin, brown na brown, lumulutang-lutang yung mga dumi. Pero pagkatapos, lagyan ng Vigormin. After ilang minutes, mas luminaw. Nandito na sa baba yung Vigormin powder. Tapos, pati yung dumi, isinama niya pababa. So, from this to this. Diba? Napaka-epektibo. Ang tubig sa septic tank na nilagyan ng Vigormin powder, ilang stages din ang dadaanan para tuluyang luminis. Ito po ay yung preliminary treatment at saka yung tinatawag na neutralization of pH. So paglipat niya sa second chamber, doon pa siya lalong puputi. And then paglipat niya doon sa third chamber, yun po ang tinatawag nating tubig na pwede nating pandilig. There you have it mga kapuso, isang imbensyon na mag-uudyok sa atin na maging mas responsable pagdating sa wastewater management. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng smuggled na isda mula China ang nasabat ng Customs at Agriculture Department sa Maynila. Nakatutok si Mark Salazar. Iba sa idiniklara ang tumambad sa Bureau of Customs at Department of Agriculture nang buksan ang 19 na 40-foot refrigerated container vans na ito. Ang deklarasyon na ginamit po is cuttlefish flavored balls, frozen fried taro sticks, taro sweet potato balls. Nung pagbukas actually, mackerel na at saka galunggong, yung round scat ata na sabihin. Galing po tayo sa China. Ang value na estimated value natin is more or less around 200 million. Maibebenta sana ito ng mas mahal ngayong mas madalang ang isda sa merkado dahil kagagaling lang sa 3 buwang fishing ban. Malamang yung smugglers hindi na nila ibababa yung presyo dahil they will try to make maximum profits for their risk. 2 consignee ang nag-misdeclare ng mga isda at ngayon ay hinahabol na ng customs. Sa laki ng bulto ng smuggling na ito ng isda, pasok na pasok ang kaso sa paglabag sa economic sabotage law. Yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Natanong din ng DA kung ito kayang mga isda ay hinuli rin lang ng mga Chinese sa West Philippine Sea para sa atin din ismuggle? Sigurado ako hindi galing sa West Philippine Sea yan. Saan ba galing kaya? Malamang sa China galing talaga yan. Sa size and laki niya and the species itself. Yung mackerel niya is basically Scombrus japonicus That's basically from Japan, seas, that area. Diba? Yung galunggong naman, sa laki niya, malamang din galing dito sa Pilipinas. Mas maliit yung mga galunggong natin. Pagkatapos maidokumento ang mga isda para sa pagsasampa ng kaso sa mga smuggler, saka pa lamang ito ay eksaminin ng DA kung fit for human consumption. Kung oo, ibibigay ang mga isda sa DSWD para ipamigay sa nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Mga kapuso, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pinakamainit na naitala ng Pag-asa ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan. Pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init. Nasa danger level ang init na yan, kaya pinag-iingat ang publiko sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Base sa heat index forecast ng Pag-asa, sa susunod na 2 araw, mataas pa rin ang heat index sa Pangasinan. Kaya doble ingat kayo riyan, mga kapuso. Ugaliin ang pag-inom ng maraming tubig. Kung hindi maiiwasang lumabas, magdala ng proteksyon gaya ng payong o sombrero. Sa ngayon, easterlies na lamang ang nakaka-apekto sa bansa. Magdadala yan ng maulap at maulang panahon sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Quezon, Laguna, Rizal at Davao Oriental. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng mga pagulan bukas ng umaga sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao. Pagdating ng tanghali hanggang hapon, posibleng ulanin na ang halos buong Mindanao pati ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Hanggang matinding ulan ang inaasahan, kaya mag-ingat sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil mainit ang panahon, hindi inaalis ang tsansang may mabuong kaulapan o localized thunderstorms. Kaya huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong.